Okay, so itutuloy po natin yung pag-aaral natin. How did Jesus heals? Series po ito, series. Tuloy-tuloy na pag-aaral. Purihin ng Panginoon. Manalangin po muna tayo. Aming Amang Diyos sa langit, sa oras po ito kami ay nagtitiwala sa pagtuturo ng iyong Holy Spirit. Gabayan mo po kami, Panginoon. Maunawaan po namin ang iyong itinuro sa iyong mga alagad na tinuturo mo sa amin, Panginoon, na magawa rin po namin. Kagaya ng panahon ikaw ay narito, panahon ng pagtuturo mo sa iyong mga alagad. Salamat po, O Diyos, pagpalain po ang aming pag-aaral. Isa iyo po lamang kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. So, ito po yung ating pag-aaral. How did Jesus heals? Purihin ng Panginoon. So, ang ating pong talata ay Acts 10:38. So, makita po natin sa buhay ng ating Panginoon ay nandun po yung kanyang ministry ng pagpapagaling. Kasama po yun nung siya po ay narito sa lupa. Basahin po natin yung Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. So, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Kasunod po yan, may karugtog pa po. Who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, sabi po dyan, ang Panginoon ay gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Dahil ang Diyos po ay nasa ating, kasama ng ating Panginoon Jesucristo. So, tandaan po natin, mga kapatid, remember, Jesus' ministry here on earth always involves healing all who were oppressed by the devil as spoken by the prophet Isaiah. So, tandaan po natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ay lagi po siyang nagmi-ministry ng healing nung siya po ay nandito sa lupa. At sabi po sa Acts 10:38 na ang pinagagaling po niya ay yung mga pinahirapan ng dyablo. So, kino-consider po ng ating Panginoon na ang sakit po ay pagpapahirap ng dyablo. Kaya nga po, yung sinabi po ni Propeta Isaiah sa Matthew 8, verse 16 to 17, balikan po natin. Ang sabi po rito sa Matthew 8, verse 16 to 17, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. Okay? So, nung gumabi, dinala sa kanya lahat ng marami ng mga sinasapian ng masamang espiritu. And he cast out the spirits with the word. Ayan, pinalayas niya yung mga masamang espiritu ng salita. Ito po yung utos, inuutusan niyang umalis. And healed all who were sick. At pinagaling po lahat ng mga may karamdaman. So, ang Panginoon, makikita po natin, nung nandito po siya, pinagagaling po niya lahat ng lumalapit po sa kanya ng karamdaman. Bakit po? Sabi po sa verse 17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, para po matupad yung sinabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah 53 verse 4 po ito at following verse 4 and 5. Ang sabi po ni Prophet Isaiah, He Himself took our infirmities and bore our sickness. Purihin ng Panginoon. He Himself took our infirmities and bore our sickness. So, yung epekto po nito, lagi po nating sinasabi, nung sinabi po ito ng Panginoon, hindi pa po niya dinadala yung ating mga kasalanan kasi hindi pa po siya napako sa krus, hindi pa po siya pinahirapan. Pero sabi po ni Prophet Isaiah, natupad na po yun nung nag-ministry ang ating Panginoon dahil po yung ginawa po ni Kristo sa krus ay retroactive. Ibig po sabihin, ang epekto po noon ay before and after. Past and
future. Hindi po natapos lang doon, ito po ay tuloy-tuloy. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, does the ministry of divine healing cease with the apostles after the completion of the 66 books of the Bible? So, yan po yung katanungan po natin na pag-aaralan po natin din sa series natin na ito. Ang Panginoong Jesucristo ba, nung siya po ay nag-ministry ng healing dito po sa lupa, ay natapos na po ba yon? Nung ang mga apostol ay namatay na, dahil nakumpleto na po at nakumpleto na po ang Biblia, yung 66 books ng Bible. Bagamat hindi pa po ito available sa lahat ng mga tao, mga kapatid, hindi pa po available sa lahat ng mga mananampalataya, itong 66 books, naging available lang po ito nung na-invento po yung printing machine, kasabay po ng English translation ng King James Bible, at nagkaroon nga po ng New King James, inadapt po yung ating English ngayon. At yan po ay nagsimula noong 17th century at na-imprenta po ang Bible, the first book that were ever printed by the printing machine. Nung na-invento po ay ang Biblia. So following that, doon lang po nagkaroon tayo ng kopya. Pero hindi pa po nga lahat na mayroong kopya. At na-develop po ito, nagkaroon ng mga ibang version. At nagkaroon na nga po tayo ng mga Bible Society, at sa Pilipinas mayroon po tayong Philippine Bible Society. At ito po yung namamahala sa distribution po ng mga Bible, availability ng Bible sa lahat ng tao. Pero prior to that, mga kapatid, before ay wala pong kumpletong kopya ng Biblia ang mga mananampalataya. Actually, dito lang po sa ating panahon, na 19th century at ito pong 20th century sa panahon natin ngayon lang po tayo nagkaroon ng talagang kompletong kopya, availability ng buong Bible. Ngayon, nung namatay na po yung mga apostol at naisulat na po nila ang Biblia at nakompleto na po yung 66 books, mga kapatid, nawala na po ba yung ministry ng healing ng ating Panginoon? So marami po nagsasabi na nawala na po. Ano pong kadahilanan? Ang pinakakadahilanan po nito dahil hindi na po nararanasan ng mga Kristiyano. At sa katunayan, hanggang po ngayon ay namamatayan po tayo ng mga matitinding karamdaman, lalo na po ng cancer, na sakit ng cancer, at iba pa pong mga karamdaman. At dahil po dito, ay tinuring na po ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano na ang sakit at karamdaman ay bahagi na po ng buhay ng tao. At ito na po yung paraan para tayo po ay mamatay physically at makapiling ang Panginoon. Na para bang sinasabi na po natin, mga kapatid, na ang mga karamdaman at sakit ay kalooban na ng Diyos sa tao. At bahagi na po ng buhay ng tao. Maaaring bahagi ng buhay, pero yung kalooban ba ng Diyos, ang sakit at karamdaman sa mga tao at mananampalataya, lalo na po sa mga Kristiyano, ay gusto ba ng Diyos ito? Yun po yung ating gustong linawin, mga kapatid. Kalooban ba o gusto ba ng Diyos? Maaring napapayagan ito, it is allowed for some reason, pero ito po ba ay kalooban ng Diyos? Kalooban po ba ng Diyos na ang sakit na ito ay maging bahagi po ng buhay ng mga tao, lalo na po ng mga Kristiyano, yung sakit. Kaya ang nangyari po, mga kapatid, dahil hindi na po nararanasan, ay ito na po ang ginawang doktrina ng mga mananampalataya minsan. At ito na po ang naituturo sa mga mananampalataya na ang karamdaman at sakit ay bahagi na lang ng trials ng tao na para patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ganon na lamang po ang lumalabas para makomfort na lamang po tayo. Pero ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? So, tandaan po natin, mga kapatid, na itong ministry na ito
ay ginawa po ito ng ating Panginoon. Ang Panginoon po nagsimula nito. Titignan po natin sa kasulatan kung ang ministry na ito ay nawala na po ba talaga. Ito po yung ating pag-aaralan, mga kapatid. Para maging malinaw po sa atin. Dahil po sa mga karanasan na nangyayari po sa ating buhay, na-embrace na lang po natin. So, hindi po dapat ganon, mga kapatid. Dapat maranasan natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia. At ang Biblia po ang ating maging gabay sa ating pamumuhay. So, una, mga kapatid, so tayo po ay naniniwala na ang ministry ng healing ay hindi po nawala nung nawala na ang mga apostol. At hindi po ito nagsis o nawala nung nakumpleto na po ang Biblia. Bagkos, nung nakumpleto na po ang Biblia, ay mas lalo po nating nalaman ang katotohanan sa ngayon dahil meron na po tayong mga kopya ng Bible at maging yung original na Greek and Hebrew ay meron na po tayong kopya at may translation na po yan. Kaya mas malawak na po yung pagka-availability ng salita ng Diyos na maunawaan po natin. So, bakit po tayo hindi naniniwala na nawala na po yung ministry ng healing ng ating Panginoon? Dahil po sa una. Ano po yung una nating point, mga kapatid, sa ating pag-aaral? The ministry of healing was passed down by Jesus to His disciples to pass down to the next generation of believers until Jesus returns. Okay, ulitin ko po yon. The ministry of healing was passed down by Jesus to His disciples to pass down to the next generation of believers until Jesus returns. Okay. So, ang Panginoon ay hindi po niya itinuro ang ministry ng healing sa mga alagad para matapos lang nung panahon ng mga alagad. Ang intention po ng ating Panginoon, kaya po niya itinuro ito sa kanyang mga alagad, para maipasa po ito sa mga susunod na mga alagad. Okay, ano po ang nangyari? Ang nangyari po, sa karanasan po ng mga mananampalataya, something happened na para bang hindi na po natin nakikita yung ministry ng healing. Dahil po sa kakulangan ng karanasan ng mga mananampalataya rito. So, nagkaroon po ng problema, siguro marahil yung pagpapasa nito sa mga susunod na mananampalataya, pero hindi po yan nangangahulugan na yan na po ang tinuturo ng Biblia. Kasi meron po tayong mga kakulangan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao, meron po tayong mga kakulangan. At ito pong kakulangan na ito ay hindi po dapat maging dahilan ng ating pananampalataya. Dahil wala na po tayong nararanasang himala, ay hindi na po ito totoo at wala na, nagsis na. So ano po ang tinuturo ng Biblia? Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, ang ministry ng healing, ipinasa po ni Kristo sa mga alagad niya at ang intention po nito, maipasa sa mga susunod na mga alagad. At magtuloy-tuloy po ito hanggang bumalik si Kristo. So yung pagsis, marahil ay hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Pero hanggat di po bumabalik ang ating Panginoon, tuloy-tuloy po yung ministry ng healing. Okay, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ako po tayo ay nag-aaral po nito ng salita ng Diyos. Hindi po nangangahulugan na naintindihan na po natin ang lubusan. Kaya nga po nag-aaral tayo. Hindi po nangangahulugan na ako ay na-master ko na po ito. Pareho po tayong estudyante ng banal na Espiritu. Siya po ang nagtuturo sa atin sa liwanag po ng Biblia kung ano po ang ating gagawin, kagaya po ng ginawa ni Kristo, kung paano po ang ministry ng healing. At ito po ay itinuro niya sa mga alagad, nagkaroon po tayo ng kopya, kaya para pong ang nangyari po ay parang press na tayo tinuturuan ng Panginoon. At para maintindihan po natin, ay kailangan po ma-practice po natin. So parang ang nangyayari, mga kapatid, sa pag-aaral po natin, ay nag-aaral po tayo ng parang theory, tapos magiging totoo po ito pag in-apply po natin hanggang mahuli po natin
Parang nagta-trial and error tayo mga kapatid, ano? Kasi wala naman po nagpasa sa atin ito na direkta. Sa katunayan, maging sa mga Bible school, hindi na po itinuturo ito. Maging sa mga churches, mga pinanggalingan ko po, hindi na po naipapasa ito ng malinaw, mga kapatid. Yan po ang nakakalungkot. At pagdating po ng labanan, kagaya po ng pandemic na ito, mga karamdaman na ito, wala po tayong magawa. Kasi nga po, dapat ang kikilos po rito yung ministry of healing. Ayan. Na ang Panginoon, ginawa na po ng Panginoon yung part niya, itinuro na po ito sa mga alagad. So, tingnan po natin yung talata. Sabi po sa John 14, verse 12. John 14, verse 12. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to the Father. Okay. Ito po ay pinangako ni Kristo sa mga mananampalataya sa Kanya. Yung mananampalataya po sa ating Panginoong Kristo, sabi niya, magagawa niya yung ginagawa niya at yung gawain niya rito, ano po yung works ng ating Panginoon, na mas higit pa ang magagawa ng mga mananampalataya, ay yung pong gawain, ano pong works yun? Ministry of healing. Works of healing. Very obvious po yun, mga kapatid. Hindi lang po works of healing, siyempre kasama na po yung ibang ministry niya, pero evident po, yung kasama po dyan, yung tinutukoy po dyan, mas makasama yung mga miracles po ng ating Panginoon. Mga works of miracles and healing, ministry of healing. So yung ministry of healing na ito ay mas lalakas pa ayon sa ating Panginoon. Sabi niya, because I go to the Father. Okay. Because I go to the Father. Ano po yung ibig sabihin nun, mga kapatid? So, kamanga-manga po ito, mga kapatid, na yung fulfillment po ng sinabi ni Kristo na ito ay mangyayari pag alis pa niya. Bakit po ganon? Kasi pag alis niya, ay may papalit po sa kanya. At yung papalit po sa kanya, ay yung isinugo niya na pangako ng Ama, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya nga po, yung epekto nito ay mas malakas pa pag alis ni Kristo. At maging pag yung miskin na po yung mga mananampalataya nung araw, nung panahon ni Kristo, mga alagad, kahit po sila'y wala na, magtutuloy po ito. Kasi ito, ang pangako po na ito ay sa mga mananampalataya. Sino po yung mga mananampalataya? He who believes in me. Tayo po yon, mga kapatid. Tuloy-tuloy po yon. Kaya ang epekto po nito ay tuloy-tuloy. Nagsimula po ito actually yung next generation na. Yung pag-alis na ng Panginoon, yung mga mananampalataya, pag-alis ni Kristo, yun po na yan. Yan po talaga dyan ay magpapatuloy yung ministry ng healing ng ating Panginoon. So hindi po sinabi ng Panginoon na pag-alis niya, mapuputol na, mawawala na. Kundi, sabi ng Panginoon, pag-alis niya ay mas lalago pa. Ang nangyari po mga kapatid, imbis na lumago, pinatay po at namatay po yung ministry ng healing. At yun po ang nakakalungkot. Sabi ng Panginoon, greater works than this. Mas lalago pa po dapat yung ministry ng healing. Kaso ay parang namatay po ang ministry ng healing. At ang pumatay na po ito, nakakalungkot, ay mga mananampalataya na rin. Ano? Nakakalungkot po yun. Karamihan sa mga mananampalataya. At bihira na po, ilan na lang po yung nagpapatuloy ito. Kung meron man, ay nakatago po sila, parang hindi natin makita. Ano? Okay, Mark 16. Kailangan po kasi 2 or 3 testimony. So, dapat po meron tayong katibayan sa Biblia na at least 2-3 verses na magpapatunay nito. Okay? So, pangalawang verses po, Mark 16, 17 to 18. And these signs will follow those who believe. Balikan po natin yung talatang ito. Ano po yung palatandaan ng mga mananampalataya? So ito po ay para sa mga mananampalataya. Signs will follow those who believe. So yung mga mananampalataya, ano po mangyayari sa kanila? So in my name, they will cast out demons. So magpapalayas po sila ng masamang espiritu. They will speak with new tongues. So makapagsasalita po sila ng iba't ibang wika. Na yung wika po ito, new tongues, ay yung hindi po nila alam. Maaari pong ito sa panalangin sa ating Panginoon o pagsamba
personal po natin o edification sa church, ay makikita po natin, pinractice po ito ng New Testament Church. Lalo na po ang mga taga-Corinto. Ayan. So, yun nga lang po, medyo meron lang pong konting kaguluhan, pero inayos naman po yun ni Apostol Pablo, yung paggamit ng iba't ibang wika. Okay? So, ito po ay tuloy-tuloy sa mga mananampalataya. This will follow those who believe. So, hanggat may nananampalataya, tuloy-tuloy po ito. Hindi po ito nawala, mga kapatid. At sabi sa verse 18, tuloy po natin yung Mark 16, verse 18. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So makikita po natin dito, kahit po yung lason galing po sa tuklaw ng ahas, makamandag po yan, mga kapatid. At kahit po yung makainom tayo ng lason, ang sabi po dyan, kahit na dapat po, meron tayong proteksyon. Ano po yun? Nakain po natin. Kagaya po ng virus na ito. Dapat po may proteksyon tayo. Kung paniniwalaan po natin to. Yun po yung palatandaan natin. And it will by no means hurt them. Hindi po dapat tayo masasaktan ng virus na ito. Ayan. And they will lay hands on the sick. At yung mga may sakit, papatungan natin ng kamay, they will recover. Makaka-recover po sila. So, unti-unti, gagaling po sila. Recovery. Ibig sabihin, lalakas po. Maaaring hindi nga lang po instant yung recovery, pero they will recover. Gagaling po sila. May babalik po yung dating katawan nila, yung lakas ng katawan nila, mula po nung galing sila sa sakit na ito. So, yun po yung sinabi. They will recover. Okay, pag pinatungan po natin ng kamay, ayan po yan. Gagaling po sila. So, yung recovery, makikita po natin ay gradual po yan. Meron pong instant, meron pong gradual, pero nagre-recover. Bumubuti dapat. So, ito po ay palatandaan ng mga mananampalataya kay Kristo sa pangangaral po ng mga alagad. So, tayo po yon. So, tuloy-tuloy po yan. Hindi po nawala, mga kapatid. So, sabi naman po sa Acts 2, 39, sabi ni Peter dito sa Acts 2:39, si Apostol Pedro po ang nangaral niya. Sabi po niya sa pinangaral niya, yung mga nanampalataya, for the promise is to you, tingnan niyo po yung promise, and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. So, sa sinabi po ni Apostol Pedro, ang pangako pong ito, yung pangako ng Holy Spirit, kasama na rin po yung manifestation ng ministry ng healing, galing po sa Holy Spirit, ay ipinangako sa mga anak pa, at sa malalayo, at sa mga tatawagin ng Panginoon. So, kasama po tayo, nasa malayong lugar po tayo, at tinawag po tayo ni Kristo, ng Diyos, at hanggat ang Diyos po ay tumatawag ng mga kaluluwa, ng mga tao na maliligtas, mga kapatid, tuloy-tuloy po itong pangako ni Kristo. So, nasaan po rito yung naputol? Wala po yung naputol, mga kapatid. Ito po ay hanggang sa pagbabalik. Pagbabalik ni Kristo, doon lang po yan matatapos, maaari. Pagbalik ni Kristo, doon na lang po magsisis. Pero, mawawala. Pero, ito po, hanggat hindi po nangyayari yon, mga kapatid, hanggat Panginoon ay tumatawag ng mga tao at mananampalataya sa Diyos, ay tuloy-tuloy po yung pangako ni Kristo. At lalago po dapat ito, greater works, sabi ng Panginoon, ang mararanasan ng mga mananampalataya. Kaya nga lang po, nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ay parang baliktad po ang nangyayari. Hindi po ito nararanasan. So, sino po may problema? Wala pong problema ang Diyos. Wala rin pong problema ang Holy Spirit. Wala rin pong problema ang Bible dahil nakasulat na po dyan. So, ang may problema tayo, mga kapatid. Yung ating pinaniniwalaan. Yun po yung problema. At yung madali po tayong sumuko. Dahil may nangyari, ay susuko na po tayo. Dahil hindi po naging totoo sa atin to, ay baliktad po yung naranasan natin, bakit nagkaganito, ay maaring napatayan po tayo ng mahal sa buhay, na pinanalangin naman natin, ay bakit po nangyari?
So yun po ang maaring epekto mga kapatid, pinanghihinaan po tayo. So dapat po ay mahamon pa po tayo sa mga nangyayari at makita po natin na ang existence po ng mga karamdaman at sakit ay tunay at matindi po ang kalaban. Kaya kailangan po ay mas lalo po tayong lumalim sa salita ng Diyos kung papaano po ang ministry ng healing na iniwan ni Kristo na dapat ginagawa natin. Ayan, tayo po dapat ang nagtutuloy nung ginawa ni Kristo nung nandito siya. Kaya nung umakyat siya, ibinigay na po lahat sa atin ni Kristo para maituloy po yung ministry of healing. Tayo na lang po ang pumutol dito. Okay, so yun po yung unang punto. Ang ministry ng healing, hindi po yan nawala dahil ipinasa po yan ni Kristo sa mga alagad at ipinasa sa mga susunod na mga alagad hanggang sa pagbabalik ni Kristo. So hanggat meron pong tinatawag ang Diyos, may nananampalataya, ay tuloy-tuloy po yung ministry ng healing na ipinagkaloob niya sa mga mananampalataya na itutuloy po yan hanggang pagbabalik ni Kristo. Yun po yung punto natin. So, hindi po nawala, kundi ipinasa ni Kristo sa mga alagad para maipasa sa mga susunod na mga alagad hanggang makarating po sa atin. At ipapasa rin po natin sa mga susunod na mga alagad. Okay. So, yan po yung una. Pangalawa, mga kapatid, the Holy Spirit, which is the source of the power, is still here until He is taken out of this earth. Okay, pangalawang punto po natin, bakit tayo naniniwala na ang ministry of healing ni Jesus Christ ay tuloy-tuloy po yan at narito pa rin sa atin. Kasi nga po, ang Holy Spirit na siyang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng ministry of healing, ang kapangyarihan po yan galing sa Holy Spirit, yan siya po ang source ng power natin, ay nandito pa rin po sa mundo. Maliban na lamang po mga kapatid, pag ang Holy Spirit ay umalis na sa mundo natin. Hanggat ang Holy Spirit po ay nandito sa mga mananampalataya, kapiling natin, at hanggat ang Holy Spirit nasa earth, Mother Earth, nasa lupa, ay nandyan po ang ministry of healing. Kasi ang source ng power nasa atin. So hanggat ang Holy Spirit ay nandito, ang power nandito kasi siya ang source. Hindi naman po pwede malobat ang Holy Spirit. Nandito nga siya pero walang power. Medyo imposible po yun, mga kapatid. So naniniwala po tayo, tinuturo ng Bible, hanggat nandito ang Holy Spirit, nandito po ang ministry of healing. Bakit? Kasi siya po ang source ng power ng ministry of healing. Okay, bigyan po natin ng sita sa Bible, ng mga verses. Dapat po 2, 3 para meron po tayong testimony na totoo po itong sinasabi natin. Okay, unang testimony, sabi po sa Acts 1:8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you." Okay, ano po ang purpose ng pagdating ng Holy Spirit? Para bigyan po tayo ng power. At yung power na yan, mga kapatid, ay para ituloy po natin yung gawa ni Kristo, yung gawain ni Kristo. Ano po ba yung mga works ni Jesus Christ? Isa na nga po dyan yung ministry of healing. Para maituloy po natin sa mga tao ang ministry of healing. So, hindi po pastor ang magtutuloy niyan, kundi lahat po tayong mga mananampalataya. Kasi sa mga believers po yan ibinigay, hindi po sa iisang tao, kundi sa lahat po ng mga mananampalataya. And sabi po sa tuloy po natin yung Acts 1:8, "And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and saan po? And to the end of the earth." So, ibig sabihin, ang kapangyarihan po ni Kristo sa magitan ng Holy Spirit ay tuloy-tuloy po yan hanggat tayo po ay nagwi-witness, nagpapatotoo kay Kristo hanggang saan daw po? To the ends of the earth. Mga kapatid, nung namatay na po ba ang mga apostol? Nung namatay po yung mga apostol, na-saturate na po ba nila ang buong earth? Mga kapatid? O hindi pa? Hindi pa. Kahit po ngayon, sasabihin po natin ngayon, na-saturate na. Paano mo masasabi? Lahat ba ng tao may kopya ng Bible? Lahat ba ng tao naintindihan ang tinuturo ng Bible, ang gospel? So, ibig sabihin pong witness diyan, personally, tayo po, nagpatotoo sa kanila na si Kristo ay buhay at nakapag-minister po tayo sa kanila.
Nakausap po natin sila, naipaliwanag po natin sa kanila yung ebanghelyo at nagkaroon po sila ng desisyon kung tatanggap sila o hindi. Yun po yung witnessing yan. Hindi po yung naabutan mo ng Bible o ng tracts, bahala na siya kung babasahin niya. Hindi po yun, mga kapatid. Personal witnessing po yan. Tayo po ang nag-witness. You shall be witnesses. Nakausap mo siya, pwede natin sabihin, pwede na rin siguro, naka-online. Na-sharean mo siya. Kasi pwede na po kayong mag-usap through online, di ba? Messenger, nakikita na po natin yung kausap natin. Alam niyo po, few years ago, o many years ago, hindi pa po possible yan. Nasa sa pangitan ng telepono, yung kausap mo, makikita mo. Imposible po yan nung panahon natin, nung nabutan ko po yan. Wala pong ganyan technology. Pero yung mga kabataan po ngayon, nakagisna na po nila. Pero kami, yung kaidaran ko, nakagisnan ko po, imposible po yan. Pero ngayon, posible na pala. Pero at personal pa rin po, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw nag-witness ka doon sa tao. Hanggang sa the ends, to the ends of the earth. Mga kapatid, kung bibigyan natin ng pilosopo yan, wala pong ends of ang earth. Bilog ang mundo di ba? Asan ang dulo ng mundo? Wala Bilog yan, ikot ka ng ikot. So, ang sinasabi lang po dyan, na-saturate na natin lahat ng tao sa mundong ibabaw. So, ibig sabihin po, kung hindi pa natin na-saturate, ang Holy Spirit nandito pa rin at ang kapangyarihan available pa rin, mga kapatid. So, nasan po dyan yung nagsis? Wala pong indication dyan na kalagitnaan mawawala. O pag namatay na yung mga apostol, mawawala. Hindi po yan. Ang kapangyarihan po ng Holy Spirit, tuloy-tuloy po yan sa mga mananampalataya hanggang masaturate po natin ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Ayan. Okay? So, yan po yung pangalawang punto natin. No? Kasi ang Holy Spirit nandito pa rin. Hanggat nandito ang Holy Spirit, hindi umaalis sa Mother Earth, tuloy-tuloy po ang kapangyarihan ng ministry, kapangyarihan ng Holy Spirit sa ministry of healing. Okay, bigyan pa po natin ng isang talata. Sabi po sa Acts 2:38-39. Okay. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So tatanggapin po natin yung regalo. Ano bang regalo? Ang regalo po ang Holy Spirit mismo. Ang nagregalo po niyan ang Diyos sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. At ang nagbigay ng regalo, si Kristo. Siya po ang gift giver, si Jesus Christ. So, ang Holy Spirit, regalo po niya sa mga mananampalataya. Sino po yung mga mananampalataya? Yung pong mga nagsisi at nagpabautismo. So, yung mga mananampalataya, paano po natin nalaman na mananampalataya sila? Kasi nagsisi po sila sa kasalanan at nagpabautismo po sila. Yung bautismo sa tubig, sa pangalan ni Kristo, ipinapakita po diyan na sila po ay mananampalataya. So, pinapatunayan po nila na yung kanilang pananampalataya na sila ay nanampalataya kay Kristo. Okay, yun po yung ipinapakita. Kaya po yung baptism, yan po yung outward manifestation ng confession of faith natin na tayo ay believers na. Kaya wala pong mga binabautismo na hindi mananampalataya. Kailangan manampalataya ka muna bago ka mabautismohan. Yung bautismo, hindi ka ginagawang mananampalataya. Mali yun. Pagaya po nung nakagisna natin na para maging Kristiyano ang isang bata, binibinyagan. So ang binyag, hindi po tayo ginagawang Kristiyano. Kristiyano na po tayo, kaya tayo binibinyagan. Ay, intindihan niyo po. Baliktad po sa doktrina ng Roman Catholic. Di ba? So at least yun po yung pagkakaintindi ko dahil lumaki po akong Katoliko. Na pag binautismo ng bata, bininyagan, ay nagiging Kristiyano. Sa atin po, hindi po ganon. Sa atin po, kaya po tayo binabautisman dahil Kristiyano na po tayo. So pinapakita lang po natin ang baptism na tayo mananampalataya. Ayan. Ganon po yon. Confession of faith. Outward confession. Public confession po yan ang faith natin. Okay. Ngayon, pagka tao po ay nanampalataya, ay naging isang mananampalataya, sabi ng Panginoon, you shall receive the gift of the Holy Spirit. So may regalo po tayong tatanggapin, ang regalo ng banal na Espiritu. Okay.
For the promise is to you, tingnan niyo po yung verse 39, and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. So, pansinin po niyo yan, mga kapatid, yung pangako na ito ay ibinigay po sa atin tuloy-tuloy hanggang sa lahat ng tatawagin ng Panginoon, hanggang sa kanyang pagbabalik na yan. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. So, dapat po nating maintindihan na ang pangako po ng Holy Spirit ay sa lahat ng mga tao hanggang sa ngayon po, hanggat ang Diyos ay merong tinatawag, hanggat ang merong mga tao na nananampalataya. Praise the Lord. So, ito po yung mga mananampalataya. Ngayon, nasan po ang Holy Spirit? Pagdating po ng Holy Spirit sa mga mananampalataya, ang sabi po ni Jesus Christ, nung siya po ay narito pa, John 7:38-39, He who believes in me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So, mula po sa kaibuturan ng ating puso, mag-overflow po ang living water. So, saan po mag-overflow yung power? Paano po lalabas yung power? Ito po ay nasa mananampalataya. So, ang kapangyarihan po ng Holy Spirit, ang tinutukoy po niya rito, na mag-overflow mula sa puso natin, mag-overflow po yung living waters, ito po yung kapangyarihan ng Holy Spirit, mag-overflow. Ito po ang tinutukoy niya sa verse 39, ang Holy Spirit. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So, nung ating Panginoon ay nagluwalhati na po, umakyat na po siya sa langit, doon po bumaba ang Holy Spirit at binigyan po tayo ng kapangyarihan. At yung gift ng Holy Spirit ay nasa atin po at binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. At ito po kapangyarihan to, nag-overflow po ito, saan po? Sa puso ng mananampalataya, deep within. Okay, deep within the believer. Ibig sabihin, nasa kapituran po ng ating puso, nasa loob po natin, doon po nag-overflow ang Holy Spirit. So, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po galing sa langit bumababa. Dahil ang kapangyarihan po ng Diyos, ang source nasa Holy Spirit, nasa atin po. So, ano po ang mechanics nito? Sinasabi po ni Kristo na pag nagtitinanggap natin ang kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos, tinanggap natin dahil tayo nananampalataya sa Kanya, ano po ang sabi rito? Those believing would receive. Ang sabi po rito, ay mag-overflow po ito saan? Sa ating puso mag-overflow. Out of His heart will flow rivers of living water. So ano po yung mag-flow nito? Yung power ng Holy Spirit maglalabas po sa atin. Kaya pansinin niyo po ang ating Panginoong Kristo, pag nagmi-minister po siya, saan po nang gagaling yung kapangyarihan? Lumalabas po sa katawan niya. Nag-overflow. So ito po, binigay din po sa atin yung source ng power through the Holy Spirit, nag-overflow po, galing po sa atin. Kaya po, naniniwala po tayo, kaya pinalalayan tayo ng ating Panginoon, kasi doon po lalabas yung power, mag-overflow, lalabas po sa ating katawan, through our hands. Sa Panginoon naman po, lumalabas, extreme nga lang po, di ba? Through yung sa damit niya, pag may humipo. Pero hindi po lahat ng nakahawak sa damit niya gumagaling. Yun lang pong merong pananampalataya. Kaya yung may pananampalataya, sabi nila, makahawakan ko lang yung damit ng Panginoon, okay na. Kasi lumalabas po yung power. Kaya ang Panginoon, nararamdaman niya yun, lumalabas yung power sa Kanya. Pero ito po yung magiging epektibo lang pag merong faith factor. Yung faith factor, yun po yung mahalaga, nag-activate ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Yung pananampalataya. Kaya sabi po diyan, he who believes in me. Kaya hindi po nawawala lagi yung believes. So, paano po na-activate ito? He who believes in me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So, kailangan po na-activate. Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, bakit nawala na po? Kasi ang nawala po, hindi ang kapangyarihan. Ang nawala po yung pananampalataya. Kasi hindi na po naniniwala ang mga mananampalataya sa healing. Ano po yung healing? Yung miraculous healing ng Panginoon. Ano po yun? Yung ginawa ni Kristo na ministry of healing na ginagawa ng alagad, hindi na po pinaniniwalaan ng mga mananampalataya. Kasi nga po, ang problema, hindi nila alam kung paano. At mas ang nangyari, ang pinaniwalaan nila, yung karanasan, nabigo po kasi. Ano mo, pag na broken hearted, ayaw ko na magmahal muli. Bakit?
Kasi nasaktan ako eh. Kaya ayaw na niyang masaktan muli. Parang ganun po nangyari. Kumpara lang natin sa love life, mga kapatid, ano? Yung iba ayaw na kasi ayaw nang sumumbok, magmahal uli. Kasi nabigo na eh. So, nabigo na tayo sa healing. Merong hindi gumaling, may namatay pa. Tigil na tayo, hindi na natin pinaniniwalaan. So, ang nangyari mga kapatid, hindi pa lang natin talaga mahuli yung amount ng faith na kailangan natin. Yung paano ba itong manampalataya para ma-activate natin yung sinasabi ni Kristo na out of His heart will flow rivers of living water. So, kanino po magpo-flow ito? Doon sa mga nanampalataya. So, kaya po, sa susunod na pag-aaral po natin sa linggo, pag-aaralan po natin yung faith factor. Bakit napakahalaga po ng pananampalataya? Para ma-activate po natin, maranasan natin yung sinasabi ni Kristo na mag-o-overflow po yung power ng Holy Spirit will flow rivers of living water. Yan po sa atin. Purihin ang Panginoon. So, yan po yung pangalawa mga kapatid. Bakit po naniniwala tayo na ang Ministry of Healing ay hindi po nag-cease, nawala. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Dahil po ang Holy Spirit ay hindi nawala. Nandito pa rin po sa atin. Ang problema lang, hindi siya nag-overflow kasi hindi nakikita yung pananampalataya sa mananampalataya. Ang nawala po yung ating paniniwala sa kapangyarihan ng Holy Spirit na mag-overflow, mag-manifest, at magkaroon po ng Ministry of Healing tayo. Purihin ang Panginoon. So, yan lang po ang nakikita kong problema. So, ito po ay pinag-aaralan natin mga kapatid para matutunan po natin ito. Sabi ko nga po sa inyo, magka-trial and error po tayo. Gagawin natin to hanggang mahuli po natin yung sinasabi ng Biblia, paano ba talaga? Kasi nabasa lang po natin, hindi natin talaga nasaksihan sa mga mananampalataya, paano nila ginawa na naipasa sana sa atin. Kasi ang best teacher po yung demonstration. So kahit po ang mga sa eskwela, turo ka ng turo, hindi mo din-demonstrate, hindi po matututunan. Kasi ang tatanungin po ng estudyante, ma'am, paano po ito ginagawa? So kahit na daldal yung teacher, tinuro na lahat, hindi po maiintindihan ng mga estudyante. Bakit? Kasi walang demonstration. Kaya ako po, teacher din po ako sa training center namin. Bagamat wala na po akong trabaho. Nag-cease na yung aking trabaho noong December dahil po sa nag-downsize po yung kumpanya. Isa po ako sa nawala. Alam niyo po, yung aming tinuturo, konting lecture lang po, mas marami po kami sa practical. Yung exam po namin, yung written namin, ay 40%. Yung 60%, yung po yung practical. Kaya ang nagdadala po talaga kung pasado yung estudyante namin, yung practical. 40% lang po yung written, yung theory. Kaya ito po, pinag-aaralan natin, magiging 40% lang po sa aking palagay. Yung 60%, yun po yung practice talaga natin. So, papracticein po natin to, tatrial po natin to, kahit nabigo po tayo, tutuloy po natin, itatry po natin, hanggang mahuli natin kung ano po talaga, paano po talaga yung tinuturo ng Bible. Yung practical nito, paano ba i-apply? Okay. So, yun po yung ating gagawin. At tayo po lahat nag-aaral. So, ibig sabihin po, pag natutunan nyo, may gumaling po sa paglilehans nyo, pwede nyo pong i-share yung paraan na ginamit nyo nung panahon na yun na gumaling. Para po ma-share nyo yung karanasan nyo, para malaman natin, paano ba ina-apply talaga ito. Okay? So, tayo po sa ngayon ay magta-trial and error. Tatry po natin, literal, kung ano po yung sinasabi sa Bible, paano ito ginawa ni Kristo, gagawin din po natin. Okay, pangatlo, bakit po tayo naniniwala na hindi po nawala ang Ministry of Healing ni Jesus Christ, na ipinasa po ito sa mga alagad? Yun po yung una. Pangalawa, hindi lang po ito pinasa, kundi yung existence ng Holy Spirit nandito pa rin. Kaya kung may Holy Spirit, may Ministry of Healing kasi siya ang source ng power. Okay. So, malinaw po yun. Ano? So, hanggat narito ang Holy Spirit, tuloy-tuloy po ang ministry ng healing, ministry ng manifestation ng power ng Holy Spirit. Okay. Pangatlo, as long as people needed salvation, the gospel of the kingdom will be preached together with healing. So, hanggat ang tao, nangangailangan po ang tao ng salvation, mga kapatid,
Yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, patuloy po yan maipapangaral kasama ang healing. Bakit po, mga kapatid? Kasi ang Panginoon, hindi niya inihiwalay ang healing sa preaching ng gospel. Mapapansin niyo po, kahit balibalik rin nyo, pag ang Panginoon nangaral, may lagi pong kasamang pagpapagaling. So, ministry of healing together with preaching the gospel. Okay, tingnan po natin. Okay, nung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, tandaan po natin mga kapatid, sa akin pong palagay lang, ano po, kung meron pong mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, meron po bang ebanghelyo ng kaligtasan pa na kailangan nila na matanggap? So, ibig ko sabihin, ulitin ko po. Okay. Kung meron pong mga makasalanan pa, merong ebanghelyo pa para sa kanila. Ngayon, mawawala na po yung pangangaral kung wala na pong makasalanan. So, ang tanong, meron po bang makasalanan pa sa mundong ibabaw? Meron pa. Marami. So, ibig sabihin, kailangan po nila ng ano? Ano po ang kailangan nila? Yung ebanghelyo ng kaligtasan sa kasalanan. Ito po yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Okay, pangalawang katanungan, mga kapatid. Yung sakit ba na wala na? Wala na po bang sakit ngayon? Lahat po ba, ang doktor po ba nagagamot lahat? Hindi po. Lahat po ba ng tao kaya magpagamot sa doktor? Hindi rin po. Kasi kailangan po yan ng pera. Eh meron naman public hospital. O nakakalungkot, may public, pero hindi po rin kaya lahat pagalingin ng public ng mga doktor. At di rin po lahat naasikaso. Naranasan ko na po yan sa public. Magdala ng pasyente ay sa PGH, sa public, talagang hirap po mga kapatid. Hindi po ganon naasikaso ang mga. Pero pag nagpunta ka ng private, iba ang ano sa'yo, iba ang trato, iba ang asikaso. Bakit po ganon? Parehas lang naman na may sakit yung tao. Parehas lang po naman na ospital yan. Bakit po ang trato iba? Asikaso ka dun sa private, dun sa government o public, hindi ka asikaso. Okay, maghintay ka. Okay, o kaya manigas ka dyan, nakakalungkot yung salita ko, di ba? Eh, sa inis ko na lang yun, manigas ka dyan, hintay ka. Okay, inabutan ka na dyan ng kamatayan, kaya kita nyo, dead on arrival. Kalimitan po yan, dumarating, gano'n. Eh wala eh. Hindi po gano'n na asikaso. Bakit po, mga kapatid? Eh dahil sa pera. May bayad yung isa, ito wala eh. Oh. Hindi po lahat ng tao kaya magbayad para magkaroon ng quality service. Ngayon, kung may mga sakit pa, eh dapat meron pa rin po itong Ministry of Healing. Ngayon, kung wala nang mga may sakit, kaya na ng doktor yan, pwede tayong tumigil na. Hindi na kailangan eh. Ngayon, ang tanong, kailangan pa po ba ng Ministry of Healing? Kailangan pa po ba? Kailangan eh. So, bakit tatanggalin ng Diyos kung kailangan? So, kung kailangan po ba ng may tao pa kailangan maligtas, kung meron pa taong kailangan maligtas, bakit tatanggalin ng Diyos yung ebanghelyo ng kaligtasan? So, sinasabi ko lang po, kung kailangan natin mag-preach, kailangan din natin mag-ministry ng healing. Bakit? Kasi magkasama po ito. Hindi po ito pinag-iwalay ni Kristo. Tingnan po natin. Luke 9:11, ito po yung patotoo. But when the multitudes know it, they followed him and he received them. Alam niyo po ang Panginoon, pag dinapitan ng mga tao, tinatanggap niya. Hindi niya pinapaalis. Hindi niya tinatanggihan. Di ba? Pag nilapitan, nangailangan po, pinagkakaloob niya, nangailangan po ng kaligtasan, nangangailangan po ng kagalingan, pinagagaling niya. Ayan. Ang hindi lang, ang tinatanggihan lang po ng Panginoon siguro yung hello, ang tinatanggihan lang po ng Panginoon siguro yung mangungutang. Hindi ba? Lord, pautang naman ang pera. Nako, sabi nga ng alagad nanlilimos nga. Ano sabi ng mga alagad? Silver and gold have I none. Naalala niyo po yun. So, yun lang po tinatanggihan ng mga alagad. Yung hihingan sila ng pera. Wala nga kaming pera rin eh. Pero, ang meron kami, ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon, gumaling ka. Gumaling sila. So, walang pera, pero ano meron ng Panginoon? Yung mga alagad.
ministry ng healing. Ang laking tipid, mga kapatid. Pag yung pong may sakit, napagaling, yung babayad niya sa ospital, ang laking tipid na rin po yun. Parang binigyan na rin natin sila ng pera, di ba? Parang pinautang mo na rin sila. Pero walang bayaran po yun. Di ba? Masigit pa po yan sa pinautang. Binigyan natin sila ng, parang binigyan mo na sila ng pera nun. Kasi malaki na po masisave nila, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, ano pong ginawa ng Panginoon? He received them and spoke to them about the kingdom of God. So, nangaral po siya ng kaharian ng Diyos, ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. And, ano po? Heal those who had need of healing. So, ang Panginoon, basta may nangangailangan po ng kagalingan, pinagagaling po niya. Pero yung tao na hindi nangangailangan ng kagalingan, siyempre, hindi niya napagagalingin yun. Ang kailangan lang noon, kaligtasan ng kaluluwa. Di ba? Pero pag may sakit, pinagagaling po niya. Nako, pasensya ka na, Brad, kasi wala nang healing ngayon eh. Salvation na lang. So, gumaling ka na lang, maligtas na lang yung kaluluwa mo, pero yung sakit mo, pasensya ka na. Kasi nawala na kasi yung healing, kaya pumunta ka na lang sa ospital, doon ka na lang magpagamot. Yung po ba yung isasagot ni Kristo sa atin? Yung po ba yung sabi ni Kristo pagka sa panahon natin, gano'n na lang gagawin natin? Hindi po eh. Kahit sa panahon natin, ipinasan po ni Kristo yan, yung ministry of healing. Wala po siyang sinabi, pagka sa panahon nyo, sabihin nyo na lang, ebanghelyo, yung kagalingan sa doktor na lang. Kasi wala na tayong ministry of healing, nag-cease na, nawala na. Yung po ba yung sinasabi ng Holy Spirit? Palagay ko, hindi po. Kasi si Kristo na po nagpapatunay na sa ebanghelyo, wala po tayong makikita na nangaral siya, hindi siya nagpagaling. Kung may nangangailangan. Kaya sabi, those who had need of healing. Kaya pag may dinala sa kanyang may karamdaman, nangaral siya, pinagagaling po, magkasama po yun. Okay, Matthew 8:14 to 17. Now, when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever. So, asawa po ito ni Peter. Yung asawa ni Peter, yung bahay doon, yung nanay ng asawa ni Peter may sakit. At nakita po ng Panginoon, sabi po rin ni Matthew, sa Matthew 8:15, so he touched her hand and the fever left her and she arose and served him. So makita po natin dito, yung awa ng Panginoon dun sa nanay, naawa po siya kahit di na po sinabi. Paano natin naalaman na naawa? Hinawakan po niya. Naawa po siya sa may sakit, hinawakan po niya at gumaling po yun. Okay? So, laying of hands pa rin. Okay? So, meron pong laying of hands o personal touch. Tinuturo po niya yung pamamaraan na yun. Ngayon, when evening had come, nabalitaan ng mga tao, pumunta kay Kristo dun sa bahay na yun. So, dumami po yun. Nagpuntahan dun sa bahay ni Peter, yung biyenan niya, kung gumaling kasi. So, when evening had come, balita, mabilis kumalat, Oy, may pinagaling doon. Andun si Kristo, puntahan natin, dali natin yung mga may sakit. So, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with the word and healed all who were sick. So, lahat ng may sakit, gumaling. So, ibig sabihin, wala po siyang tinanggihan na lumapit sa kanya na hindi niya pinagaling. Basta nangangailangan po, pinagagaling. Huwag lang po utangan, sabi ko nga po sa inyo. Diba? So, yung mga alagad nga, sinasabi nila na nabanggit ko na kanina. Wala kaming ginto pila. Namamalimos nga yun. Hindi nga nauutang, di ba? Limos nga yun eh. So, prayer. Yan. Sabi ng mga alagad. Ano ang binigay ng mga alagad? Yung ministry of healing. Yan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon, dito po natupad yung sinabi ni Prophet Isaiah that it might be fulfilled which was spoken. Matthew 8 verse 17, spoken by Isaiah the prophet saying, He himself took our infirmities and bore our sickness. Okay. Bakit po kasama ang healing sa preaching ng gospel? Bakit po? Kasi po, ang healing part ng gospel. Kasama po sa pagtutubos ni Kristo sa tao ang karamdaman. Kaya dapat po nating maunawaan, hindi lang po spiritual needs ang tinugon ni Kristo, kundi pati physical needs. Ang tinugon ni Kristo sa krus.
Hindi lang po kasalanan ang dinala niya, kundi pati karamdaman. Sakit at karamdaman. Kaya nga yung infirmities niyan ay sa akin pong pag-unawa, ay sa panahon natin, yan po yung mga cancer. Cancer po yan. Yan po yung mga sakit na nakamamatay. Ayan. Infirmities po yan. At yung iba pang mga sakit. And bore our sickness. Ayan. Okay, ano po yung mga sickness niya? Yung mga pilay, di ba? Ayan. So, mga bulag, nakakita, bingi, nakarinig, ganun po. At iba pang mga karamdaman. So, lahat po yan ng karamdaman. Pinagaling ni Kristo. Okay? So, healing is part of the gospel. It is not the result or a reward, you know? But part of the gospel. Bahagi po yan ng kaligtasan ni Kristo na pinagkakaloob ni Kristo para ma-deliver po tayo sa kapangyarihan niya. Ngayon, sabi po sa Luke 9, 1-2, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, sabi po niya. He sent them, binigyan sila ng power, authority. Okay, then he sent them to preach the kingdom of God and, and to heal the sick. So, hindi po pinaghihiwalay ni Kristo yung preaching the gospel of the kingdom and healing the sick. Kasi nga po, bahagi po ng ebanghelyo yung pagtutubo sa ating karamdaman. Hindi lang po kasalanan. Pati yung resulta ng kasalanan, yung karamdaman. Kasama po yun. Okay, baka hindi po tayo maniwala. Sabi natin, 12 yan. Apostol naman yan. Okay, may dinagdag po siya. Sa Luke 10, 1 and 9, sabi sa Luke chapter 10, verse 1 and 9, after these things, the Lord appointed 70 others. So, nagdagdag po siya ng 70 kasi kulang eh. Okay? Others also. And sent them 2 by 2. Pinadala niya, tigda-dalawa. Okay, before his face into every city and place where he himself was about to go. So, pinauna na niya. So, Luke 10 verse 9, ano po ang ministry ng mga to? And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near you. So, pinauna niya, pagalingin niyo yung may sakit, may karamdaman, at ipangaral niyo yung kaharian ng Diyos. So, hindi po nawawala yung healing ministry sa preaching ministry ng ating Panginoon. Naintindihan po natin. Kasama po yan. So, hanggat may nangangailangan po ng kaligtasan, hanggat may nangangailangan ng kagalingan, ang ministry ng preaching the gospel at healing, nandyan po yan, magkasama po yan. Tayo na lang po ang pumutol eh. Pero si Kristo, as far as Jesus Christ is concerned, at yung mga alagad, yan po ang itinuro sa kanila ni Kristo. Yan po yung ipinasa nila. Ayan. Purihin ang Panginoon. Okay? So, kaya lang po, yan po yung pagpapagaling, totoo po yan doon sa mga tumanggap. Siyempre, yung mga hindi po nanampalataya, yung ayaw pong tumanggap sa mga lingkod ng Diyos, yung mga nangangaral, ayaw namin yan, pinaalis nila, hindi po nagpagaling ang Panginoon doon. So, ito lang po ay magiging totoo. Pag yung lugar, tinanggap po yung mga alagad na nangaral. Tinanggap po sila bilang mga lingkod ni Kristo, doon lang po magpapagaling. Siyempre, yung mga tumanggi, hindi po magpapagaling ang Panginoon doon. Kasi, tinanggihan nila, hindi sila nanampalataya. So, they need to accept the believers, yung mga mangangaral. Tatanggapin ng mga tao. Pag hindi po kinilala, tinanggap ng mga tao, hindi po maghihimala ang Panginoon doon. Kasi hindi na po makakapangaral ang mga alagad doon kasi tinurn down na ng mga tao. Yun lang po nakakalungkot. Ano? So, nangangailangan po talaga ito ng pananampalataya. Okay. Now, remember, Jesus treated sickness and diseases as part of the atonement and as an oppression by the devil. Ibig sabihin po mga kapatid, nung si Kristo po ay nandito sa lupa, ang trato po ni Kristo sa sakit ay bahagi ng pagtutubos niya sa tao, yung karamdaman, yung sakit. Yan po ang trato niya. So, pag nakikita niya siya ng sakit, yan sakit na yan, tinubos niya sa kanyang katawan. Hindi lang kasalanan. At
tinatrato po niya na ang sakit ay kalaban. Oppression, as an oppression by the devil. No, para bang ang karamdaman ay kalaban. O yun po yun, kalaban niya kagaya ng diablo. Oppression by the devil. So, makita po natin to sa John 10:10. Sabi po ng ating Panginoon, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. O, paano po yun? So, isang paraan ginagamit ng diablo to steal, kill, and destroy mankind, ang tao, kahit mananampalataya, ay kung makakapasok siya sa atin, sa buhay natin, ay through sickness and diseases. Sa magitan po ng karamdaman, lalo po ng sakit na cancer, yan po ang isa sa ginagamit po ng diablo na pamatay niya, yung cancer, yung mga sakit at karamdaman. So, tinatrato po ito ni Kristo na pagpapahirap ng diablo, yung sakit at karamdaman. Ginagamit ng diablo para mawasak tayo, nakawan tayo, patayin tayo, at wasakin ang buhay natin. Okay. So, kaya nga po tayo naniniwala na ang pandemic na ito ay pandemonic. Ang origin po talaga nito sa demonyo. Pandemonic po talaga. Okay. Napag-aralan na po natin yan directly or indirectly, kung natatandaan nyo. Ngayon, kinontra po ni Kristo yung gawa ng diablo. To steal, kill, and destroy. Ano po ang sabi ni Kristo? I have come that they may have life, that they may have it more abundantly. So, pinalitan po niya, kinontra po niya, kinalaban po niya yung gawa ng diablo na kamatayan, pinalitan po niya, kinontra po niya ng buhay. That they may have life and have it abundantly. Paano po yun? Isa po yan, through the ministry of healing. Kaya po may ministry of healing si Jesus Christ para po makontra yung purpose ng diablo, yung pagwasak ng diablo through sickness and diseases. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, tinrato po ni Kristo ang sakit bilang oppression, affliction ng diablo. Okay. Kaya nga po sa Acts 10:38, makikita po natin yung talata na ito. Sabi ni Peter to, hindi po nagkakamali, sa pangangaral po niya sa bahay ni Cornelius, sa pangangaral po niya sa tahanan ni Cornelius, yung Gentile po ito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, pansinin po nyo, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, tinrato po ni Jesus Christ yung lahat ng sakit ng pinagaling niya as oppression by the devil, pagpapahirap, as if na ang diablo pinahirapan sila, directly or indirectly, as oppression by the devil. Ayan. So, ito po ang trato ni Jesus Christ sa sakit. Kalaban po niya yan. Yan po ang tinubos niya sa tao. Kasama ng ating kasalanan. Okay? Magkasama po yan tinubos ni Kristo sa kanyang katawan. By His stripes, we are healed. Okay. Sabi po sa Matthew 4:23, makita po natin ang ministry ng ating Panginoon. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. So, pansinin niyo po, mga kapatid, may tatlong ministry po si Jesus Christ dito na ipinasa po niya sa atin. Ano po yung ministry? Una, teaching ministry. Ito pong pagtuturo, ito po yung discipleship. Ito po yung teaching ministry para lumago po tayo sa ating relasyon kay Kristo. So, yung ginagawa po nating Bible study na ito ay teaching ministry. Okay. Pangalawa, preaching the gospel of the kingdom. Preaching ministry. Ano po itong preaching ministry? Ito po yung ministeryo ng pagpapahayag, pagpapatotoo para kay Kristo sa mga tao, para mahatid po sa kanila yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ito po yung preaching the gospel of the kingdom. Para po sa kaligtasan ng mga tao. Okay. So, ano naman po yung pangatlong ministry? Ang pangatlong ministry, ito po yung healing ministry.
and healing all kinds of sickness and all kinds of disease. Mga kapatid, live pa ba tayo? Meron pa? Live pa? Hindi tayo naputol? Okay, hindi naman naputol. Ayan, live ko na. Tinesting ko lang. Okay. Purihin ng Panginoon. Okay naman yung sound, no? Malakas naman. Okay, tuloy po natin. Ano yung pangatlong ministry? Yung healing ministry. Okay, ano po yung healing ministry? Healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. So ito po yung ministeryo ng pagpapagaling sa lahat ng mga tao na may sakit na nangangailangan. Ibig sabihin, ito po yung mga tao na lumapit sa atin at nangangailangan ng kagalingan at nanghihingi ng prayer for healing ng kagalingan. So ito po yung ministry natin. Ang nakakalungkot mga kapatid, itong tatlong ministry na ito, dalawa na lang. Ano na lang ang natira? Teaching ministry tsaka preaching ministry. Nawala na po yung healing ministry. So, ang healing ministry, ano po, napalitan na po ng feeding ministry. Maganda po yung feeding. Ang Panginoon din nagpakain eh. Pero yung feeding niya, miracle din po yun, di ba? Feeding ministry. Okay. Pero hindi po ibig sabihin na wala yung healing ministry. Okay, ano po nangyari sa healing ministry? Napalitan po ng medical. Ano ba yung tawag doon? Yung mga medical team, medical ministry. Ano po yung medical? Ito po yung mga Kristiyano, mga doktor, nagpupunta, nanggagamot po sila sa magitan ng siyensya ng medicine. Okay po yun. Maganda po yung ministry na yon, mga kapatid. Okay. Pero hindi po yun yung healing ministry na nasa isip ng Panginoon. Ang healing ministry na nasa Panginoon po ay yung pong miraculous healing. Miraculous power ng Panginoon. Kasi po, ang doktor, hindi niya po niya kayang pagalingin lahat. Pero ang healing ministry, kaya pong pagalingin lahat. All kinds of sickness, all kinds of disease among the people. Meron pa nga po na raising the dead. Yung pinubuhay yung patay. Yan pa kaya ng doktor yan? Ay, hindi na po yan. Siguro yung nire-revive. Pero yung pong patay na buhay, iba po yan usapan. So yung healing ministry, by the power of the Holy Spirit po yan. Not by knowledge of men. Pero hindi po masama yun. Kasi kawang gawa po sa tao yan. Go lang po yun, mga kapatid. Yung feeding ministry, medical ministry. Pero iba po ang healing ministry. Ang healing ministry, yan po yung sa mga alagad. Hindi po natin kailangan mag-aral ng medisina para magkaroon ng healing ministry. Nagkataon lang po, merong mga doktor na naging na-born again, yan po ministry nila. Okay lang po yun. Yung dental ministry, medical ministry, sa mga tao na pupunta. Okay po yun. Pero hindi po dapat palitan nito ang healing ministry ng mga medical ministry at feeding ministry. Okay? So, ito po yung nawala, yung healing ministry. Nakakalungkot po. Magkasama po yan. Okay. Kaya pa ba? Okay. Siguro isa na lang. Remember, sickness and disease are caused by Satan directly or indirectly. By sin, and the power of Satan is death from sin. So, tandaan po natin na ang karamdaman actually ay hindi po yan galing sa Diyos. Ang origin po ng karamdaman, resulta po yan ng kasalanan na nagbigay sa atin ng kamatayan. Kaya nga ang katawan natin tinatawag na body of death. Kasi nandito ang sin. At dahil po rito, ay nagkaroon po ng epekto sa katawan natin itong kamatayan, nagresulta po ng mga karamdaman. Kaya ang karamdaman po, tinatrato po ito ni Jesus Christ
as affliction, oppression by the devil, directly or indirectly, because of sin. Dahil ang diablo, siya po ang nagtumukso sa tao. Siya po ang promotor. Kaya po nung ang kasalanan ay bumagsak po ang tao sa kasalanan, dahil siya rin po promotor ng kasalanan, from the very beginning, nagkasala po ang diablo, ay nais niya po ang tao maging makasalanan din. Kaya pag ang tao nagkasala, ay umalis na po yung ating frontliner ng church. Dito, si Brother Ogie pumasok na po. Okay, tuloy natin. So, ang karamdaman, nagresulta po yan sa sin. Kaya nga po, ang tao ay nagkasala, bumagsak sa kasalanan, ay nagkaroon na po ng kamatayan, at yan po ang naging source ng power ni Satan sa atin. Yung stronghold, yung karapatan ni Satan sa atin, legal rights kung tawagin, ng diablo sa atin, na ang tao ay napasa ilalim sa kapangyarihan ng diablo, ay ito pong kasalanan. Kaya ang lahat ng tayo naging makasalanan, nagkaroon ng kamatayan, kaya ang lahat ng tao ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, which is the power of Satan over man is death. Okay? So, basahin po natin yan. May citas po tayo sa Bible. Hebrew 2:14, inasmuch then as the children have partakers of flesh and blood, he himself likewise shared in the same. So, ang si Kristo, nagkatawang tao, kagaya po ng katawan ng mga tao. Nagkatawang tao po siya, kagaya natin. Wala lang po siyang kasalanan. That through death, sa magitan ng kanyang kamatayan, he might destroy him. Sino yung him na yun? The devil, who had the power of death. So, nakanino po ba yung kapangyarihan ng kamatayan? Nasa diablo po yan. Kaya ang diablo, pwede po siya pumatay. Actually, pinatay na po niya ang sangkatauhan nung bumagsak, nung tinukso po niya si Adan, si Eva, through Adam, through Eve. Tinukso po niya si Adan. Namigitan ni Eva, ay nagkasala po si Adan, at nakuha na po niya ang tao, pinatay na po niya ang tao. At ang tao napasa ilalim na po ng kapangyarihan ng diablo, because the power of the devil is, source of power is the power of death from sin. Yan po yan. Who had the power of death, that is the devil. So, sino po may kapangyarihan ng kamatayan? Ang diablo. Dahil sa kasalanan. Kaya nga sabi sa Romans 5:12-13, therefore, just as through one man, sin entered the world, and death through sin, and death spread to all because all sin. Kaya nga po, ang lahat ng tao ay nasa kapangyarihan po ng diablo. Dahil kapangyarihan ng diablo, yung death. So the source of power of Satan is the power of death from sin. Sa kasalanan. Kaya yung kapangyarihan niya sa tao, yung karapatan niya sa tao. Kaya nga ang diablo, pumasok sa buhay ng tao yan, nakontrol niya ang tao sa magitan ng kasalanan nung nagkasala si Adan. Kaya nga po ang mga sakit, kahit po sa bata, nagkakaroon na po ng sakit, hindi pa gumagawa ng kasalanan. May kamatayan na. Nai-inflict na po ng diablo yan ng sakit. Directly or indirectly. Kaya nga po, ang karamdaman, kamatayan, may kaugnayan po yan, galing po yan sa sin. Okay, kaya nga po sabi, bakit ang napag-aralan natin, bakit ang Kristiyano, kung tinubos na tayo, ay nakakasakit pa rin? O, ang tanong nga, bakit ang Kristiyano, kahit tinubos na, nagkakasala pa rin? Di ba? So, kung nagkakasala ka pa rin, may tendency ka pa rin nagkasakit. Pero ang maganda, tinubos ka na ni Kristo sa dalawa na to. Sa karamdaman. Kaya kung uunawain po natin, pag-aaralan sa susunod, sinabi ni Kristo, he who believes in me, though he die, shall live. Okay? And he who believes in me shall never die. Pag-aaralan po natin yan ulit sa susunod. Pag tinalakay po natin yung pananampalataya sa Sunday. So, yun po yung ating topic, yung faith. Activation ng Ministry of Healing. Yung faith. Yung pananampalataya. Kasi sabi ni Jesus Christ, do you believe this? Yan ang sabi po niya. Okay? So, sabi po sa Romans 5:17, for by one man's offense,
death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So kung paano sa magitan ni Adan, pumasok po ang kamatayan, sa magitan ni Kristo, papasok po ang buhay. Maghahari po tayo ng buhay. We will reign in life. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ, ang buhay po natin ay siya ay naparito pambigyan tayo ng buhay at saka saganaan nito. Kaya nga po yung ministry of healing, binigay na po niya sa atin. So in conclusion, sa ating pagtatapos, Romans 5:18, babasahin ko lang po. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men. So dahil sa kasalanan, nagkaroon po tayo ng judgment. Ano po yung judgment natin? Yung mga sin, ay yung mga sakit, karamdaman. Isa po yan. Resulting in condemnation, even so, through one man's righteous act sa magitan ng ginawa ni Kristo, the free gift came to all men. Ano po yung free gift? Yung eternal life, yung Holy Spirit. Yan po yung the gift of God. Regalo po ng Diyos ang Holy Spirit at ang eternal life. Ayan. Resulting in justification of life. So, nagresulta po yan ng ating pagpapawalang sala. Ibig sabihin, pinawalang sala po tayo ng Diyos. Pinatawad po tayo ng Diyos sa magitan ng isang tao ni Kristo. Tumanggap po tayo ng regalo ng Diyos. So, yung kagalingan, yung healing, that is part of the gospel. That is the gift of God. Regalo po yan ng Diyos. Kaya sabi niya ni Kristo, magpagaling kayo, you freely receive, you freely give. Regalo po yan ng Diyos, yung kagalingan natin. Yung kaligtasan natin, regalo po yan ng Diyos. Pati yung kagalingan, regalo po yan ng Diyos. Niregalo po sa atin yan, through the Holy Spirit. At hindi po nawala yan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Last verse na po sa ating pagwakas. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Oo, merong kamatayan, may sakit. Merong sakit. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kasama na po yung kagalingan ng ating katawan ay na kay Kristo. Regalo po ng Diyos sa atin, ng kaligtasan at ang kagalingan ng ating mga katawan. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa linggo po, tutuloy po natin yung pag-aaral. Tutalakay po tayo sa pananampalataya. So, sana mga kapatid, ang prayer natin ay i-apply po natin ito. I-try natin ang sinabi ni Kristo para maranasan po natin yung ministry ng healing na pinagkaloob niya sa atin na regalo niya. Salamat po sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Panginoon, patawarin mo po kami sa kawalan namin ng pananampalataya na akala namin na wala na ang ministry ng healing. Yan pala yung regalo mo sa amin. Sa magitan ng Holy Spirit, nandyan pa rin. At ang ministry ng healing, bahagi yan ng Ebanghelyo. Hanggat may nangangailangan ng kaligtasan, nandyan po ang ministry ng healing. Hanggat may nangangailangan ng kagalingan. At ito po ay ipinasa mo sa amin. Nawala na nga lang dahil nawala ang aming pananampalataya. Subalit ngayon, nagpapaturo po kami na maibalik po sa amin ang ministry of healing. Turuan mo po kaming manampalataya sa iyo, O Diyos. Manampalataya sa iyong mga salita para maranasan po namin ito. Turuan mo po kami, Panginoon. Sinusubukan po namin ito dahil naandyan sa iyong salita. Alam po namin ito'y totoo. Bagamat, Panginoon, ay hindi po pa po namin natututunan maigi, hindi pa po namin na-apply ng tama. Patawarin mo po kami, may kakulangan pa po kami sa pananampalataya, patawarin mo po kami. Gayon pa man, hindi po kami susuko, Panginoon. Patuloy po namin gagawin ito sapagkat ito po ang iyong itinuro sa amin at ito po ang iyong nais sa amin na kami ay mag-ministry ng healing sa mga tao, lalo na po sa panahon ngayon na may pandemic.
Kaya nga po, turuan mo po ang mga alagad mo, ang mga anak mo, gamitin mo po kami. Mapatay, mapagaling, mapalayas ang coronavirus na ito sa aming bansa. Sa kapangyarihan lamang po ng iyong Holy Spirit at sa pamagitan din ng pangangaral ng iyong mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ikaw po ang maitaas at maluwalhati lamang sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong Yeshua na anak ng Diyos. Amen. Praise God. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you po. Mga kapatid, pwede nyo pong i-replay ito. At maging sa YouTube, itatry ko po maayos kasi mukhang baliktad po yung video. Salamat po, mga kapatid. God bless you po.